Ang naging basehan natin ay ang June Facebook income na ibinahagi ni Sian Gaza, kung saan ang figure na ginamit natin ay $4,964.43. Sa conversion na ginamit natin sa computation, katumbas ito ng humigit kumulang 304,284 pesos depende syempre sa palitan ng dolyar. Mga kastar, sa video na ito ay gagawa tayo ng isang hypothetical computation. Ibig sabihin, isa lamang itong mathematical exercise para makita kung paano maaaring magbago ang resulta kapag iisang earning rate ang gagamitin sa dalawang magkaibang bilang ng likes. Hindi ito opisyal na ulat ng kinita ng sinuman at hindi rin ito nangangahulugan na ito ang tunay na income ng isang Facebook page. Pagkatapos nito, isa-isa nating kinompute ang total likes ng kanyang mga June posts. Lumabas sa ating tally na umabot ito sa 1,766,000 total likes. Hindi tayo tumigil doon. Isa-isa rin nating kinompute ang June posts ng isang Facebook account ni Katrina Halili. At matapos nating pagsama-samahin ang lahat ng likes, lumabas ang total na 6,450,900 likes sa loob lamang ng isang buwan. Kapansin-pansin na sa simpleng bilang pa lamang ng likes, napakalaki na ng agwat. Sa ating computation, mahigit 3 beses ang lamang ng total likes ni Katrina kumpara sa total likes na nakuha natin kay Christian Gaza sa parehong uri ng pagbibilang. Dahil dito, gumawa tayo ng isang hypothetical projection. Ang ginawa lang natin ay pareho nating ginamit ang earning rate na pinanggalingan ng figure ni Christian Gaza at inapply natin ito sa total likes na kinompute natin kay Katrina. Sa ganitong mathematical exercise, lumabas ang resulta na humigit kumulang $18,133 pero napakahalaga ng isang paalala. Ang numerong ito ay hindi aktwal na kita ni Katrina Halili. Isa lamang itong projection batay sa iisang assumption na pareho ang earning rate sa bawat like. Sa totoong buhay, hindi ganoon ang sistema ng monetization sa Facebook. Sa katunayan, ang ginawa pa nga nating computation ay maaari pang ituring na mild estimate sa paraan ng ating pagbibilang. Bakit? Dahil ang kinompute natin ay pangunahing nakabase sa total likes ng mga post. Marami sa mga post ni Katrina ay may maraming larawan sa loob ng iisang post at hindi natin binilang pa ang lahat ng image within the post engagement ng bawat larawan. Bukod pa rito, mayroon din siyang maraming reels at video content na hindi natin ginawan ng hiwalay na projection. Hindi rin natin isinama sa mathematical exercise ang iba pang engagement gaya ng comments, shares, at iba pang uri ng interaction. Hindi rin natin isinama ang anumang posibleng branded content, sponsorships, o paid partnerships. Ang lahat ng iyon ay may sariling dynamics at hindi maaaring tantiyahin gamit lamang ang likes. Magkano nga ba ang income ni Katrina Halili sa Facebook? Curious din ba kayo mga kastar? Well, pag-usapan natin yan sa video na to. Mag-i-estimate tayo based dito sa income na ipinost ni Sian Gaza mga kastar. So, we will try to compare. Ito yung pagkakaiba. Ang layunin ng video na ito ay hindi para sabihing ito ang tunay na kinita ni Katrina Halili. Ang layunin lang natin ay ipakita kung gaano kalaki ang nagiging pagkakaiba kapag mas mataas ang engagement sa isang simpleng proportional computation. Alam naman natin na na talagang sikat itong si Albert Christian Gaza, mga kastar, 'di ba, si Sian, at alam natin na patok yung kanya mga content, ang daming mga likes, reactions, 'di ba, shares. Pero nag-post kasi siya ng income niya for last June. Mga kastar, June 1 to June 30, 2026. At yun nga ay umabot sa at least 300,000. So, ayun yung amount niya. Pero napaisip tayo mga kastar, dahil ito nga si Albert Zian Gaza, ay, although sikat naman siya at marami namang followers siya, sa Facebook umaabot sa 3 million, I think 3.1, ay, kung i-compare ito kay Katrina, parang si Christian around 3.1 as of this time, million ang followers. Well, si Katrina, dalawa po ang Facebook account ni Katrina Halili. So, merong isang, I think, 3.6 and the other is more than 6 million. So, dun pa lang, alam nating, lamang na lamang itong si Miss B sa magiging income.
Eto na lang ha. Eto na lang isang sample natin mga ka-star. Si Albert Sian mga ka-star, for last June ay nakapag-post lang siya ng around 27 posts. While ito si Katrina Halili mga ka-star, pag-usapan natin dito pa lang sa isang FB account niya, hindi ko na pinansin yung isang FB account niya na may 3.6 million followers mga ka-star. So supposed to be yun lang yung katapat nung kay Zian kasi parehong 3 million. So, pero itong tiningnan natin ngayon, yung may 6 million mahigit na followers niya. So, dun sa may malaking followers niya na to, nakapag-post si Katrina last June mga ka-star ng around 110 posts. Ayun, masyadong marami. Compare kay Gaza, which is 27 posts lang, di ba? Dun pa lang, talo na. Plus, sa dami ng kinumpare din natin yung mga likes or reactions. Kay Gaza, umabot lang sa 1.7 million, while si Katrina umabot sa 6.4 million. So, dun pa lang ang layo na din. Eto pa, kinukonsider din kasi sa income yung mga kunyari, yung mga engagement nga that includes yung share, yung comment. Si Albert Christian Gaza, mga ka-star, is naka-off ang kanyang comment section. So, that means, zero na agad siya doon. Well, si Katrina, naka-on yung, yung comment section. So, additional engagement yon. Mas maraming nagko-comment doon, ang dami nag-share. So, itinatry naman natin ipopost, mga ka-star, yung screen record nitong mga data na to para maintindihan nyo at makita nyo rin. At, yun nga, ang ibig natin sabihin, mga ka-star, dito, kung si Albert Gaza ay sumisweldo ng 300,000 for around 27 post lang, samantalang mas marami pang reaction. Actually, yung 1.7 ni Christian, halos katumbas lang ng isang post ni Katrina. May nakita tayo, mga ka-star, na isang post ni Katrina, ang reaction nun is 1 million agad. Reaction pa lang yun. So, ibig sabihin, baka ang views nun mga 10 million, di ba? So, ang point dito, based dito sa ating mga figure na nakikita, if I'm going to make an estimate, mga ka-star, kung ako mag-i-estimate, mga ka-star, is sa tingin ko, aabot ito ng mababa yung 3 times mga around, minimum 4 times ng income ni Zian Gaza ang possible dito. Again, estimates lang to, mga star. Pero kung we will try to compute yung 4 times, ng income ni, so that will mean around 1.2 million pesos para dito pa lang sa isang FB account niya, di ba? So again, estimate lang to, mga ka-star. Syempre, yung actual kasi niyan is nakadepend pa rin dun sa mga iba't ibang factors, like sometimes kasi din itong si FB, like minsan ang daming views tapos ayaw lagyan ng income, revenue kasi may sabit. Mga ka-star, ulitin lang po natin na ang ginawa nating computation ay isang hypothetical mathematical projection lamang. Ang ginamit nating basehan ay ang figure na ibinahagi ni Christian Gaza at ang total likes na kinumpute natin sa kanyang June posts. Saka natin ito ikinumpara sa total likes na kinumpute natin sa isang Facebook account ni Katrina Halili. Sa projection na ito, lumabas ang posibleng figure na humigit kumulang $18,133 o nasa 1.11 million pesos batay sa exchange rate na ginamit natin sa ating computation. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin nito na ito ang tunay na kinita ni Katrina Halili. Maraming salik ang nakaapekto sa Facebook monetization. May mga pagkakataon na napakataas ng views ng isang content, pero mababa o wala halos itong revenue. Maaari ring maapektuhan ng iba't ibang monetization requirements, ad delivery, audience, at iba pang factors. Kaya ang ginawa nating projection ay isa lamang paraan para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto ng napakataas na engagement kung pareho ang earning assumptions na ginamit sa halimbawa. Sa personal kong opinyon, kung pagbabasehan lamang natin ang engagement na nakita natin sa account na ito, posibleng mas mataas pa ang value kaysa sa simpleng projection na ginawa natin. Ngunit opinyon lamang iyon at hindi natin maaaring ituring na aktwal na income dahil wala tayong opisyal na financial records ng Facebook earnings ni Katrina Halili. Maraming salamat sa panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon, ngayon kabayan,
Pinoy Star TV. This is home.